tatlong uri ng customer pag bumibili. Ikaw yung negosyante, meron ka na napaganang negosyo. Pero minsan, nararamdaman mo pag nakapagbenta ka, parang ang lungkot mo. Pero minsan, ang saya-saya mo naman doon sa bentang nagawa mo. Tapusin mo ang video na to para malaman mo yung mga uri ng mga customer pag bumibili sa ating negosyo. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Ruben de la Vega, isang micro business owner. Bago ang lahat, ito muna ang kwento. Nung nag-uumpisa kami dito sa aming negosyo, sa Red Battery Trading, syempre nung umpisa, wala pa tayong customer base. So habang nag-uumpisa tayo, nagsisimula tayo ng negosyo, kailangan muna nating bumuo ng customer base. Bali, banat lang tayo ng banat, benta lang tayo ng benta kung kani-kaninong market. Ang problema kasi pag nagsisimula ng negosyo, pa natin alam kung sinong market yung paglilingkuran at bebentahan natin. Kaya sa habang nag-uumpisa, subok lang tayo ng subok kung kani-kaninong market natin to iaalok o ibebenta yung ating produkto. Hanggang sa pag nalaman na natin kung sino yung market na pagsisilbihan natin, magfo-focus tayo doon. Tapos, pag nag-focus na tayo doon sa market na nakita natin, na pagsisilbihan natin, ito yung tinatawag na product market fit. So, dito na mag-uumpisang gumanda yung ating negosyo at mapapalaki natin to. Bali, sasabihin ko na sa inyo yung tatlong uri ng customer pag bumibili sa ating negosyo. Bali, ang unang uri ng customer pag bumibili sa ating negosyo ay yung customer na tama magbayad. Ibig sabihin natin doon sa customer na tama magbayad, yung mga customer na nagbabayad sa atin in full amount kasi nabigyan natin ito na magandang serbisyo at magandang quality ng produkto. Example dito yung mga happy customer, pag napasaya natin sila, panigurado, masaya din silang magbabayad sa ating negosyo. Kaya ikaw, dyan sa small business mo, hanapin mo yung mga light customer para sa produkto at serbisyong inaalok mo. Okay, next. Isa pang uri ng customer pag bumibili sa ating negosyo ay yung customer na humihingi ng konting discount. Bali may mga customer talagang humihingi ng konting discount eh. Example dito yung mga repeat customers. Siyempre pag repeat customer naka dalawa, tatlo, apat na bili na sa atin, siyempre minsan humihiling ng konting discount yan. Bali tayo ang gagawin natin, pagbibigyan natin sa konting discount kasi parang reward na natin sa kanila yun eh, sa pagiging loyal nila sa ating negosyo. Kaya ikaw sa small business mo, pag magpa-pricing ka sa produkto at serbisyo mo, magdadagdag ka ng konti. Itong konting idadagdag mo na to, ito yung magiging adjustment mo pag merong humingi ng konting discount sa'yo. Kaya mo to gagawin para hindi maapektuhan yung pangkalahatan na kita ng negosyo mo. At hindi nito maapektuhan itong maliit na discount na to, yung magiging kita mo. Siyempre, kailangan natin kumita para pang expenses natin. Okay, next. Sa pang-uri ng customer, pag bumibili sa ating negosyo ay yung mga barat na customer. Itong mga barat na customer na to, hindi natin to maiiwasan lalo na sa pagsisimula natin ng ating negosyo. Kahit anong ganda ng produkto o kahit anong ganda ng serbisyo mo, hindi nila ma-appreciate yun basta ang gusto lang nila makuha yung presyong gusto nila. For example, yung produkto mo, 500 pesos ang puhunan. Tapos tatawaran ka nila na gusto nilang bilhin yung produkto mo ng 550. Yung tipong parang gusto na nga nilang hingin yung binebenta mo eh. Pag ganun, iintindihin na lang natin sila. Pero wag na wag natin ibababa yung presyo natin para lamang magkabenta. Ito yung sinasabi natin kanina na may bentang masaya tayo at meron ding benta pero malungkot tayo. Ito yung bentang malungkot tayo, yung pag nakapagbenta tayo sa binara tayo. Binarat yung presyo natin. Kasi kung iisipin natin, maraming customer na masaya na gusto tayong bayaran in full amount basta lang na ibigay natin yung good quality and good service. Masaya silang magbayad sa ating nabigay na trabaho. Compare dito sa mga barat na to na kahit ano ang gawin mo, hindi ka nila babayaran ng tama. Kaya pagpapasensya at uunawain lang talaga natin sila. Pero hindi natin ibababa yung presyo natin. Kaya pasensyahan na lang sa kanila. Kasi kung isipin nyo, kung papayag kayo dun sa gusto nilang presyo, paglabas na paglabas ng customer na yon, mararamdaman mo parang may mali dun sa ginawa mo o hindi ka masaya. Kaya ka nga nagnenegosyo para kumita eh. Tapos, iba yung pakiramdam pag ganun yung nangyaring transaction sa'yo. Kaya, lagi tayong mag-i-stick dun sa ating target market na nahanap. Tapos itong target market natin na nakita na to, pag-focus tayo na magbigay ng magandang quality service at magandang produkto. At huwag tayo mag-alala kasi napakaraming customers na naghahanap na magandang serbisyo at magandang produkto na willing magbayad ng tama sa hinatid nating serbisyo. At yun yung mga customer na hanapin natin. Ginagawa natin tong video na to para sa mga nag-uumpisa magnegosyo. Magsilbing guide to sa kanila. Kasi walang nagtuturo nito eh. Tsaka mahirap maghanap
maghanap ng mentor. Talagang sa online mo lang makikita yung mga payong ganito. Bali, ang kalabang kasi natin dito, alam niyo naman yung lugi, para maiwasan natin yung lugi. Tapos, kung nagugustuhan mo pala yung mga gantong usapan, pwede ka mag-join sa ating binubong Facebook group. Dito, pwede ka mag-share ng mga business experience mo. O, kung ikaw pa rin yung business owner na nalulungkot dahil nababarat ang iyong produkto at serbisyo, siguro ito na yung time para hanapin mo kung sino yung tamang market na paglilingkuran mo. Kasi nasa paglilingkod naman talaga ang kagaganda ng ating negosyo. Basta kailangan mahanap ko tong product market fit na sinasabi natin. Pag nahanap mo yung tamang market para doon sa produkto mo, pagtutuloy-tuloy na yan at hindi ka na makakahanap o makaka-encounter ng mangbabarat sa yung customer kasi laging masasayang customer ang mahanap mo. At pag nasanay ang mga customer, ang mga tao sa'yo na ganun ka magbigay ng serbisyo, masasanay sila sa'yo. Lagi ka na rin nilang hahanapin at ire-recommend ka nila sa mga kakilala nila. Kaya pag binabarat tayo, huwag na natin tong pansinin. Pagpasensyahan na natin, hayaan na lang natin sila. Bali hanggang dito na lang pala tong video na to. Nabanggit ko nga pala tong Red Battery Trading. Nag-o-offer kami ng automotive batteries and motorcycle batteries. Kung nangangailangan kayo ng motorcycle battery, automotive battery, message lang kayo sa aming Facebook page, Red Battery Trading. O para sa mga micro-business enterprises dyan na kagaya ko, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo, hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainit, talo.